Pinaplano ni Donald Trump ang likwidasyon sa mga lider ng Iranian regime para maiwasan ang digmaan at palitan ang pamahalaan sa Iran. Kasabay nito, bukas ang administrasyon ni Trump na pag-isipan ang alok na payagan ang Iran sa simbolikong pagpapayaman ng uranium, basta't hindi ito magdudulot ng tsansa na makagawa ng bomba. Sa totoo lang, kahit anong tingin mo, ito'y konsesyon sa rehimeng Iranian. Detalyadong iniulat ito sa Axios ng isang mataas na opisyal ng Amerika. Sa episode na ito, pag-uusapan natin kasama kayo ang mga posibleng operasyon ng Amerika laban sa Iran na inihayag na ng pamahalaan ng Estados Unidos. Tatalakayin din natin ang bagong balitang nagpasya si Trump na umatras at magbigay ng konsesyon sa rehimen ng mga ayatollah sa Tehran. Ako si Alexi Pechi, pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago natin simulan ang episode na ito, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, i-like ang episode na ito at mag-iwan ng kahit anong komento sa ibaba. Mag-subscribe rin kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Nasa video description ang link. Doon namin inilalathala ang mga agarang balita habang dumarating ang mga ito. At doon din lumalabas ang lahat ng anunsyo ng mga episode sa YouTube channel na ito. Kaya't ikatutuwa kong makita kayo roon. Pinakabagong balita, handa na ang administrasyon ni Donald Trump na magbigay ng ilang konsesyon sa Iran. Ngunit kung hindi papayag ang rehimen sa Tehran sa kasunduan ukol sa nuklear, haharapin ng Iran ang alinman sa isang malaking digmaan o na napakahalaga ang target na likwidasyon sa lider ng Iran na si Ayatollah Khamenei at ang kanyang anak na itinuturing na tagapagmana ng kapangyarihan. Ayon sa White House, handa ang mga negosyador ng Amerika para sa bagong round ng pag-uusap sa Iran ngayong Biyernes, Pebrero 27 sa Geneva. Kung sa loob ng 48 oras ay makakatanggap sila ng detalyadong panukala mula sa Iran tungkol sa kasunduan sa nuklear. Ayon sa mga opisyal ng Amerika, malamang na ang kasalukuyang diplomatikong pagsisikap ang huling pagkakataon na ibibigay ni Pangulong Trump sa Iran bago simulan ang malawakang operasyong militar ng Amerika at Israel na maaaring direktang nakatuon laban sa kataas-taasang pinuno na si Ayatollah Ali Khamenei. At ngayon, ang mga sugo ni Trump na sina Kushner na kapwa nagpayong bigyan muna ni Trump ng pagkakataon ang diplomasya bago mag-utos ng pag-atake ay nagpaplanong pumunta sa Geneva sa ika-27 ng Pebrero kung ipapadala ng mga Iranian ang kanilang bersyon ng kasunduan sa nuklear sa simula pa lang ng susunod na linggo. Kumpirmado ng opisyal na tagapagsalita na maaaring talakayin ng administrasyon ni Trump at ng Iran ang posibilidad ng pansamantalang kasunduan bago makamit ang isang ganap na kasunduan. Pero ang mahalaga, kung susubukan muling umiwas ng Iran at hindi sundin ang kasunduan, hindi maiiwasan ang digmaan. Ayon sa Axios, inalok kay Trump ang mga opsyong militar na kinabibilangan ng direktang pag-atake kay kataas-taasang pinuno Khamenei. Sinasabi ng mga opisyal ng Amerika na napakataas ng pamantayan para sa nalalapit na nuklear na alok ng Iran dahil kailangang kumbinsihin ng plano ang maraming nagdududa sa loob ng administrasyon ni Trump at sa rehiyon ng Gitnang Silangan. Susunod, magbibigay ako ng sipi mula sa Axios. Handa si Pangulong Trump na tanggapin ang isang kasunduan na may laman at kaya niyang itulak sa politika sa loob ng Estados Unidos ng Amerika. Para maiwasan ang pag-atake, kailangan ng mga Iranian magbigay ng alok na di namin matatanggihan, ayon sa opisyal. Palaging sinasayang ng mga Iranian ang pagkakataon. Kung maglalaro sila, maghihintay kami ng may pasensya. Kasabay nito, sinabi ni Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran na si Abbas Araghchi noong Biyernes na ang alok ng Iran ay ganap na tatapusin sa loob ng susunod na 2 o 3 araw. Kahit na iniulat ng mga opisyal ng US at Israel na maaaring umatake si Trump bago matapos ang weekend. Ayon sa Axios, ilang tagapayo ni Trump tulad ni Stephen Witkoff ang nagmungkahi ng pagpapasensya at pagbibigay ng isa pang pagkakataon sa diplomasya. Sabi nila, habang lumalakas ang puwersa ng militar ng US, lalakas din ang impluwensya ni Trump at posibleng umatras muna ang mga Iranian. Kahit malalapit na tagapayo ni Trump, ay umaaming hindi nila alam ang desisyon at oras ng gagawin niya. Isa sa mga tagapayo ang nagsabing maraming opsyon ang ibinigay ng Pentagon kay Trump para sa anumang sitwasyon.
Isang senaryo ay nag-aalis kay Ayatollah, anak niya, at mga mula. Ibig sabihin, ililigpit sila. Tinutukoy dito si kataas-taasang pinununo ng Iran Ali Khamenei at ang anak niyang si Mojtaba na posibleng tagapagmana. Katanggap-tanggap sa autoridad ang opsyong ito kung nais ng Estados Unidos iwasan ang mas malaking digmaan sa rehiyon. Ngunit pinag-aaralan din ang opsyon ng malakas at ilang araw na pambobomba gamit ang mga misil sa maraming mga pasilidad ng militar at administrasyon sa buong Iran. Dapat tandaan na magkaiba ang pampublikong posisyon ng Estados Unidos at Iran sa issue ng uranium enrichment. Ngunit ang mga komento ng Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran na si Araghchi at sa kabilang banda ng isang mataas na opisyal ng Amerika ay nagpapahiwatig na may posibilidad pa rin para sa isang kasunduan. At sa kasalukuyan, hindi nag-e-enrich ng uranium ang Iran dahil ang mga centrifuge sa kanilang mga nuclear facility ay malaki ang naging pinsala o nasira dahil sa mga airstrike noong Hunyo ng nakaraang taon. Ayon sa Estados Unidos at Israel, muling aatake sila kung itutuloy ang uranium enrichment. Gayunpaman, malinaw na sinabi ng kataas-taasang pinununo ng Iran na si Ali Khamenei na hindi tatalikuran ng Iran ang kanilang karapatan sa pag-e-enrich ng uranium, na ayon sa pamahalaan ay gagamitin lamang para sa sibilyang layunin. Paulit-ulit na sinabi ni Trump na ayaw niyang payagan ang Iran na mag-enrich ng uranium sa kahit anong paraan. Ngunit may lumabas na balita na maaaring magpahiwatig na si Trump ang nagbibigay ng konsesyon sa Iran, hindi kabaligtaran. Sinabi ng Iranyanong ministro na si Araghchi noong Biyernes na di umano'y hindi naman talaga hiniling ng panig ng Amerika na pumayag ang Iran sa zero enrichment ng uranium sa mga negosasyon sa Geneva. Ika nga, iba na raw ang paksa ng negosasyon ngayon. Narito ang CP mula kay Araghchi. Tinututukan namin kung paano masisiguro ang mapayapang layunin ng programang nuklear ng Iran, kasama ang pag-e-enrich ng uranium, at mapanatili ang kapayapaan magpakailanman. Magsasagawa ang Iran ng hakbang para mapalakas ang tiwala kapalit ng pagtanggal ng sanctions ng Estados Unidos. Ibig sabihin, diretsahang sinasabi sa atin ni Araghchi na hindi kami tatalikod sa pag-e-enrich ng uranium, pero nangangako kaming hindi ito gagawing uranium para sa armas. Pero isang mataas na opisyal ng Amerika ang nagsabi na sina Stephen Witkoff at Jared Kushner ay nagpaabot doon mismo na ang posisyon ni Trump ay zero enrichment sa teritoryo ng Iran. At narito ang CP mula sa Axios. Gayunpaman, sinabi ng opisyal na kung ang alok ay may kasamang kaunting simbolikong enrichment at kung magbibigay ang mga Iranian ng detalyadong ebidensya na ito ay hindi banta, pag-aaralan ito ng Estados Unidos. Sinabi ng mga tagapamagitan mula Oman at Qatar sa Iran at Estados Unidos na ang anumang kasunduan ay dapat magbigay daan sa parehong panig na magdeklara ng tagumpay at maging katanggap-tanggap sa mga bansa sa Persian Gulf at Israel. At ngayon, sinasabi sa atin ng Washington na hinihintay nila ang pinal na alok mula sa Iran tungkol sa nuclear program sa loob ng 48 oras. Kinumpirma ni Araghchi na ipapasa ang panukalang proyekto ng Iran sa Estados Unidos matapos ang pinal na pag-aproba ng pamunuan ng politika sa Tehran, partikular ni Ayatollah Khamenei. Sinabi niya na ang plano ay maglalaman ng mga pampolitika, teknikal na obligasyon at mga teknikal na hakbang na layuning tiyakin na ang paggamit ng nuclear program ng Iran ay para lamang sa mapayapang layunin. Dito pumapasok ang mahalagang puntong nagpapakita na hindi pa matatapos ang kwentong ito ngayong taon. Sinabi ni Araghchi na si Rafael Grossi, ang pinuno ng nuclear watchdog ng UN na IAEA, ay kasali sa mga negosasyon at nagmungkahi siya ng mga teknikal na hakbang para matiyak na ang nuclear program ng Iran ay hindi magagamit para sa hindi mapayapang layunin. Ang mga ganitong teknikal na hakbang ay maaaring mga hulugan ng pagbabalik ng mga inspektor ng UN sa Iran na may mahigpit na mandato para sa monitoring, pati na rin ang pagtanggal o dilution. 450 kilo ng highly enriched uranium na inilibing sa mga nuclear facility ng Iran bilang resulta ng pambobomba ng US at Israel noong nakaraang taon. Ang mahalaga, mananatili pa rin ang nuclear program ng Iran at ang mga underground na pasilidad. Dito ko muna tatapusin. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel na ito.
I-like ninyo at huwag kalimutang pindutin ang kampanilya para makatanggap kayo ng abiso kapag may bagong episode sa YouTube channel na ito. Kung naging kapaki-pakinabang at interesante sa inyo ang episode na ito, maaari ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube sa pamamagitan ng inyong donasyon o bayad na subscription gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito, pati na rin sa QR code na makikita ninyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.